Hello mga kasimple! So for today's video is magbibigay ako ng tips or hack sa mga walang oven na tulad ko. Anyways, ah, nilagyan ko lang po siya ng margarine tapos konting sugar. Then mahina lang yung apoy para maging ganyan, ma-toasted natin yung tinapay kasi wala akong toaster. Hindi pala oven, sorry, nagkamali ako kanina ng sabing oven. So, toaster lang po. So, ganyan. Simple lang. Kailangan lang ng non-sticky pan, then sugar, and margarine. So, yun nga po pala yung ginagawa ko habang nanonood ako ng Abot Kamay na Pangarap kasi yan yung lagi naming inaabangan ng baby ko. Tapos pagkagabi pinapanood din niya ng partner ko yung Abot Kamay na Pangarap. Ayan. So, 'di ba, tinanggalan ko lang ng yung volume kasi nga baka masipa na naman tayo ni Lola Mitz. Ayan, snack time habang nanonood tayo ng drama. Ayan lang yung libangan dito sa bahay. Pero yung tasty bread na yan, mabebenta lang po yan or kakainin lang po yan pag yan niluluto ko na ng ganyan. Kasi nga, ang gusto nila, laging ganyan. Pero minsan nakakatama din minsan ng ganyan. Inaano ko lang siya, hindi talaga lagi-lagi kasi nakakasawa din. So siguro in 1 week, I make it twice or thrice a week only. Ayan siya. So habang manunood tayo, kain po tayo para kahit paano, kahit iiyak ka at makikisali sa emotion dun sa drama, at least busog ka. Ayan po mga mami. So yan lang talaga yung tanging libangan ng mga housewife na tulad ko. Tapos yung anak ko na-addict na din sa ganyan drama. Yan lagi din inaabangan niya. Kasi nga idol niya si Dr. Annalyn Santos at sabi pa niya gusto niya maging doktor, di ba? Gusto niya maging Annalyn Santos. Kaso maldita naman tong anak ko. Tapos sasabihin niya gusto niya maging Annalyn Santos. Pero syempre, inaano lang natin kasi yung lagi niyang nakikita at saka yung good personality ni Annalyn Santos. Ayan, kasi habang tulog pa yung mga bata, kasi yung isa nasa kwarto natutulog, tapos yung maliit ko nasa sala lang. So ako muna yung babanat dito sa niluluto ko habang nanonood. Diba? Ang sila pa ng kasi maganda yung araw niyan. Kaya masila. Kaya sige, lamon lang girl. Nabilaukan ka sana, charot. Ayan po. Kaya minsan, kung siguro walang TV or something, siguro nakakaloka. Ayoko kasing magtambay sa baba kasi alam mo na, baka maano pang marites. So, iiwas na tayo sa mga ganyan para hindi tayo magkakaroon ng kaaway. Diba? At mas maganda yung pamumuhay kung andito lang tayo sa bahay, wala tayong sasagasang tao, wala tayong mahanap na kaaway sa labas. Kaya mas pinabuti ko po na nasa loob na lang. Lalabas lang ako pag kinakailangan, like mamalengke, magwalis dun sa parking or sa harap, tapos magtapon ng basura, or else may bibilhin dun sa baba sa mga tindahan, lalo na minsan nakakalimutan kong bumili dun sa palengke. Kasi alam mo naman, boys na tayo. So yan. Tapos minsan, natatagalan ako magtambay sa baba pag andyan kasama ko si Aniel, yung anak ko. Kasi gusto niya na laging tumatambay dun, lalo na pag may mga kalarong nakikita. Kaya ang gustong-gusto niya doon. Kaya minsan natatagalan talaga akong umakyat sa taas. Pero hindi talaga pwedeng mag-miss ako dito sa drama na pinapanood ko. Ano ba yan? Hindi niyo ako mapapaba
hangga't hindi pa natatapos ang dramang ko. Tumatawag pa yung anak ko. Oo nga. Ewan ko, ito na talaga yung pinapanood kong drama. Ah, minsan nanonood ako ng Magandang Dilag. Kaso, okay lang sa akin kahit mamiss ko yun. Wag lang ang abot kamay ng pangarap. Tapos paggabi, pag na-miss ko naman, halimbawa may kailangan talagang gagawin. So yun, nakaka-absent ako dyan, pero manonood na lang ako sa YouTube. Diba? Ganyan ako ka-addict sa pinapanood ko, lalo't lalo na idol ko si Jillian Ward. So, idol na idol ko siya. Kaya yun, sinusubaybayan ko talaga kahit hindi ako nakapanood niya ng umpisa. So, mga December lang ako nag-start manood sa kanya. Parang nagustuhan ko. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko na. Di ba? Kahit hindi ako nakapag-umpisang manood, at least na ano ko pa rin, nasusubaybayan ko yung ano niya. So, ito lang talaga kasi yung nag-iisang libangan ko. Meron din yung cellphone. Yun, tas eto, yung sa TV, ito. Tas manood kami ng balita, tsaka yung kay Pugong Biyahero. Hi, shoutout sa Pugong Biyahero. Ang dami niya na pong natutulungan na mga aita, mga yung nasa mga bundok-bundok. So, shoutout pala kay Pugong Biyahero.